Ang Jondagua Station sa Lopez, Quezon ay binuksan noong taong Mayo 10, 1916 ng Manila Railroad Company. Ito ay naging mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Philippine National Railways o PNR at nagsilbi itong pangunahing dulo o terminus ng mga rutang patimog mula sa Maynila. Naging sentro ito ng transportasyon ng mga pasahero at kargamento at naging daan para sa unang operasyon ng mga tanyag na tren tulad ng Bicol Express. Malaki ang naging tulong nito sa pag-unlad ng bayan ng Lopez, Quezon at naging pangunahing tagapag-ugnay ng lalawigan ng Quezon sa Maynila bago matapos ang pagpapagawa ng Rorok patungong Legazpi noong taong 1938. Nang masuspende ang mga operasyon ng tren sa Timog dahil sa mga isyu sa infrastruktura at mga pinsala sa reles, ang gusali ng istasyon ay kasalukuyang abandonado at nasira, nagsara at itinigil ang regular na operasyon noong taong 2012 matapos nga ang sunod-sunod na insidente ng pagka-derail ng tren at iba pang isyu sa infrastruktura sa katimugang linya ng tren. Ang gusali ay abandonado na at wala ng bubong, pinto at mga bintana habang ang lumang reles at bagon ay naiwang nakatiwangwang. Ang pagbabalik ng operasyon ng tren dito sa Jondagua ay target ngayong taong 2026. Ang rehabilitasyon ng bahaging ito ay bahagi ng priority ng proyekto ng pamahalaan ng PNR South Longhao. Sa kasalukuyan ay hindi pa bukas ang regular na pampasahirong biyahe dahil patuloy ang pagkukumpuni ng mga reles at infrastruktura dulot ng naunang mga pagkaantala sa right-of-way at mga landslide. Samantala, dumako naman tayo dito sa isang mataas na gusali. Hindi kalayuan sa istasyon ng tren na matatagpuan pa rin dito sa Jondagua, Lopez, Quezon. Ang Philippine Flour Mills ay isang malaking pasilidad sa paggawa ng harina na matatagpuan dito sa Barangay Jondagua, Lopez, Quezon. Isa ito sa mga kilalang pang-industriyang establishmento sa lugar na nag-aambag sa supply ng harina sa iba't ibang panig ng bansa. Ito ay itinatag at nagsimula formal ng mag-operate noong July 1962. Ito ay nasa pamamahala ng pamilya Poyat o Gonzalo Poyat. Mayroon itong dalawang operating mills na may malaking kapasilidad na gumagawa ng iba't ibang klase ng harina. Let's keep it moving. This batch is looking perfect. Quality check complete. Meron din itong mga imbakan na kaya maglaman ng libo-libong tonelada ng trigo. May sariling pribadong pier ang kumpanya na kayang magsakay at magbaba ng mga imported na trigo na galing sa Estados Unidos at Canada. Keep on moving. Let's go. Watch your step on the ramp. Ang kanilang mga produkto ay ipinamamahagi sa Metro Manila, Region 4A at Region 5. Ang Philippine Flour Mills o mas kilala sa tawag na Puyat ay nagbukas una ito noong July taong 1962 at tuluyan itong nagsara noong huling bahagi ng taong 1997 matapos ang mga dekada ng operasyon sa ilalim ng pamamahala ni Gonzalo Poyat. Si Gonzalo Poyat ay pumanaw na noong February 5, 1968 sa edad na 89.
fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards, with only hearts. You cannot reap what you never did sow. You cannot learn what you never won't know. In this house of cards, with only hearts. In this house of